Wow! Free firewood from the river. Medyo madami-dami din, oh. Kakapagod. Yan po yung mga kahoy na nakuha ng kapitbahay namin. So, tingnan natin sila. Nanonood. Yung ibang kapitbahay habang yung isa sa baba nangunguha. So, ayan po. Kuha ng isa, lagay sa gilid. Ang ganda ng sungkit mo. Oh, chinelas. May chinelas. O, kunin na natin. Medyo marami-rami na Ay, rin papa na yung ito. nakuha niya. Eh, syempre, di tayo papahuli. Kuha tayo ng armas. Kahit yan, walang bakal. Okay na. Baba tayo. Isagol, Try natin gihapon to. niya nang iyang kuha sa tuwa. Ayan. Dumalay gapit kahoy, no? Ay, Mas pogi. gamit kahoy. Ay, pogi. Arrange natin yung mga nakuha niya. Para sa atin na yung Muhag susunod. kahoy sa sapa. Akmang babaha po, kaya maraming naanod na kahoy. Pero sa tingin ko, di malaki itong baha na to. Parang hanggang dyan lang yun din yan. Kaso yung baha na yan, malalim na yan, lampas tao na yan. Though safety naman kami kasi marunong kaming lumangoy. Kahit yung mga bata sa gilid marunong yan. Rock and roll. So yan, kuha tayo ng isa. Tawag niyan, palwa ng niyog. Parang ulong na Pinoy. Lahat. Proud naman kahit ganun. Iwan si Uncle Jen So ayan na. Change position. Medyo marami-rami na rin yung nakuha po. Then, yan. Busy-busy ko kanina. Naubos yung isang araw ko. Kung titingnan nyo po, parang kalmado yung sapa. Pero, hindi rin po mahina yung agos ng tubig. May kalakasan din. Inaakyat ko yung mga nakuha ko kanina. And then, baba tayo. Parang abot ng paa ko. Paahay lang natin yan. No. Gamit kahit paa. Kahit maliit. Mas maganda po yung maliliit kasi hindi mo na kailangang sibakin. So, yung mga malalaki, kailangan talaga sibakin yan. Pero okay lang. At least may panggatong libre na. Libreng gasol. So, yan. Muntik ba matamaan yung videographer ko. Si Mama. Ayan na. So, tingin-tingin din sa sapa. Baka sakaling meron pa. So far, medyo marami-rami na rin yung ipon ko. Hindi lang nakapag-video kanina kasi lobat yung cellphone ko. Pagkatapos ko manghatid ng dalawa kong anak sa school. So, yan. Medyo marami-rami na rin. Kuha pa tayo. Tapon sa ibabaw. Yan. Karamihan ito galing pa sa bukid. So, pagdating dito sa baba, yung iba basang-basa na. Ayan. Kinukuha po namin yung mga parang lang maninipis. Kahit malalaki pag mayroon, okay din naman. Pero pag ganyan, kinukuha na namin isang hataw lang ng yung axe or putol na yan. At pwede ng panggatong. Bilad mo lang sa init, okay na yan. So, kagaya niya maninipis, okay lang yan. Panggatong na rin yan. Nakakaluto na yan ng kanin. So, may mga batang nakikinood. Nobody's harm po sa video na to. Magagaling po lumangoy lahat yan. Yan po sila. Silang mga kahoy na kailangan pagpaguran para makuha. In case po na mahulog sa sapa, talon-talon ka lang. Hindi ka marunong lumangoy kasi may hindi talaga kagaya sa dagat. Iba yung paglangoy sa sapa, iba yung paglangoy sa dagat. Yung sa sapa kasi yung current yan. Lo, nag-atang ang kaway. Isang direction lang. Sa dagat iba. Pag yung alon papunta sa Dalampasigan, yung agos niyan sa ilalim malakas. So, depende sa iyo, pero sa akin pag dito sa sapa, magpalutang ka lang, punta ka sa gilid, langoy ka ng konti just in case you'll have a cramp. So
mga feet mo pag Daghan na naligo ka dyan, or may kailangan languyin. Sa sapa po di kailangan salubungin yung current ng tubig. Paslanting ka lang, makakatawid ka din. Tapos pag hindi naman kalaliman, talon-talon ka lang. Talon-talon ka lang pag wala ka mahawakan, talon-talon ka lang pag nare-reach pa ng paa mo yung sand sa ilalim. May isa, may kalakihan. So kunin natin yan. Pag malayo niya, habulin mo lang. Hindi kagaya niya na nangiiwan ng walang dahilan. So yan po, kung nakukuha po yan pag ganyan. Kung pagkahilahin mo lang papunta sa gilid, okay na po yan. In cases po na nilito ko yung sapa na stranded kayo sa gitna, tapos may nahawakan kayo na kayo, hawakan nyo na lang. Tapos pagpunta kayo sa gilid ng dahan-dahan. Yung direction ng katawan nyo ba, ipapunta nyo lang sa gilid. Huwag ka na mag-effort masyadong lumangoy kasi yung current talagang tatangayin ka. So pa-slide ka lang papunta sa gilid just in case of emergency. Iba sa dagat, parang di ako masyadong kabisado, pero sa dagat pag nasa ibabaw ka, depende din sa alon. Basta dapat magpapiyansa kasi yung current ng tubig sa ilalim ng dagat papunta sa gitna, tapos yung alon papunta sa gilid. Antik na tamaan yung cameraman ko. Yan, dagdag po yan. Kahit paano marami din yung na kukuha pag ganito. May gani kay So kahit anong panggatong, parang hinugasan na rin yan. Galing yan sa bukid. So yan po yung nakuha ko. Halos lahat po Amping mo may ha. dagdag pa. Yung mga bata gustong mangunguha, tapos binibigay din naman sa akin. Babait niyo mga bata. Pogi lang. Unsa man na? Kuha ko po kanina. Yan, Wayan? dagdag pa to. May malaki pa dyan isa. Oo. Oy, taasaw Yan na po. kuya na. So, Diyan ay patong lang ninyo. nakakuha po sila ng kawayan. Dili ka daog? Yan. Tuwang guys. Ambi sa Medyo kawayan, ambi sa mahaba-habang nasong kitis. kawayan, okay din naman. Gagawin Amis, kong ang bakuran. sungkitis ambi. Kahit papano may parang galang sa daan. Dabi makuha Yung ba? mga batang Di yan, ko na. pag di pinagalitan ng parents, Ay, di ka wala naliligo po mabuhit. yan ng sapa. Kahit mas malalim pa dyan. So, Ay. yung kinagagalit ng inay niyan is Bye. mahal yung sabon. Butang sa diha. Oh, diha. Nalsahan ko Kasi ay masaka. pag naligo yan, labahin na naman Bilwa-bilwa lang, ayaw lang kay mo Pag pangusok. uwi ng bahay, pihis na naman. Tapos pagbalik sa may sapa, pag naisipang maligo, maliligo na naman. Diya, Another ipatong labahin na naman. At isang set buhay na. yun. Ako na bahala. Brief, short, tsaka t-shirt. So, nakakapagod. 5 May metros daw kids, pero hindi pa ang marunong sasakyanan, kasi wala pa hindi ko ilabot, ano, hinahayaan. Pero pag may season pa kasi na parang Buhay nagkukulay yan. blue, malinis yung sapa, tuturuan ko ring lumangoy. So, pag naliligo kami sa dagat, tinuturuan ko kahit pa paano. Matututo naman. Yan po, hinahakot ko yung mga kahoy. So, papasok sa amin. Ganda po ng place namin. Tahimik. Kahit squatter kami, so okay lang din naman. Yan, hakot-hakot. Baga mekos-mekos ng panggatong. Yan po yung sapa. So malayo po mag-overflow pag ganyan lang yung baha. So yung iba naliligo, kami nangunguha ng kahoy. Mahal po ng panggatong dito. Tapos yung LPG po, Nakuha ka kahoy, may G? kamahalan din. Yan yung Wala mabigat, kay klase? kaso worthy naman kasi ang laki. Mabigat po yung kahoy kasi may tubig, pabasa pa po kasi. Pero pag basa yung kahoy, mas madali siyang sibakin. Mas madali po siyang sibakin. So, mas prefer ko na magsibak ng kahoy right after makuha ko sa ilog. Then, sisibakin na agad. Di na binibilad sa araw. Kasi pag binilad mo, yung iba titigas. Mahirap na sibakin. Sundangon, G. Kahit matalim pa yung axe mo. So, sa akin sinisibak ko na kagad. The day na nakuha Lain mo ng ko, tubig sa sinisibak paron ko mo na. na mong nailangis. Unsa ba? Tanawa oh. Tapos, binibilad sa araw. Ha?
Nailangis mo dry na na siya, ikarong so murag pwede gas, nang saba. gamitin pang gatong. Yan, may kabigatan. Wala nang alalay, kayang-kaya yan. Yan ang waste ito. Slowly but surely. So, tatalon? Wag na. Siguro pag may yung tinatawag sa amin na tablo, yung kahoy na mamahalin, Tama na pwedeng daghan tumalon. naman yung kahoy, Pero oh, pag atuan, hindi, eh. wag na, mababasa Ay, ka lang. kala Iligo ko na lang naman, pala. magpipihis na naman. So, yan po yung mga nakuha ko sa puno. Marami pa yan. Yan po. Pag nagkulay green yung sapa or blue, sarap pong maligo. Lalo't mainit yung panahon, sarap pong maligo. So yan. Lahat-lahat sa loob na po ng bakuran yan. Kape muna. Yan. Tapit jud og color sa sapa ang Yung kape kape na ko, kubuyag ba. kasing kulay na ng baha. Ayan. Kape-kape. And right after mag-lunch, so eto na. Sibak na tayo ng kahoy. Medyo mahabang video to, so enjoy watching na lang po. And then if you've gone this far, sana po mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. Yan po. Yan po yung example na madaling sibakin yung kahoy pag basa. Pag dry yan, ang tigas niyan. So yan tag-iisang hataw lang. Tinamaan pa yung cellphone ko. Ayan. For the video talaga. Kahit tamaan yung cellphone, okay na lang. Mekos-mekos na natin yan. Tig-iisang hataw, bites na yan. Tapos yung desired mo na na haba ng kahoy tsaka kapal, nasa sayo na. Sa akin medyo nininipisan ko, tapos hindi masyadong mahaba kasi yung lutuan namin hindi rin masyadong malaki. So survival, para kaming everyday nagsusurvival. Yung mga Pinoy sanay na sanay dyan. So sino yung nakarelate, like naman. Yan, isang hampas lang. Matigas pa rin naman yan. Kailangan mo ng pwersa, pero hindi ganun kagaya pag dry yung kahoy. Tornado. Ayaw mo maputol ha. Tornado na natin yan. Mekos na natin yan. Yan, tornado. So kung nakikita nyo po, ninipisan ko po. Isang palo, naging 4. May magic. Kuha na naman ng isa. So pag hindi inedit yung video na to, nasa 1 hour yung pagsisibak ng kahoy. Pinutol ko na lang para maging almost 30 minutes. Yan. So pag hindi ko sinibak to, si mama yung magsisibak, so ako na dapat. Huwag na, papagod na lang si mama pag ganyan. Kaya kahit pagod ako na. So ganyan, lagay natin sa mainit na lugar para mag dry na, kasi pwede na siyang pangkatong. Yung size niya decide ng pangkatong. So ito po yung example ng mga mahahaba. Tingnan nyo po, pag dry po yung kahoy na yan, di yan basta-basta na mabali ng ganyan. So kanyan, 2 palo lang. Kasi basa eh. Isa lang. Ay, matigas. Ay, tornado. Crack ng konti, tornado. Then sa kabila, maputol na agad yan. May guide naman yung kahoy kasi may groove naman yan. So pag tinamaan mo yung center spot, kahit matigas yan, naka-align naman yan, so masisibak din. So yan, isang palo lang. Tuloy na natin sa baba. Careful po kayo sa paggamit ng atsa po tawag sa Bisaya. Ewan ko po sa Tagalog, axe yata. Careful in using it po kasi dami po akong nakikita nasusugatan yan. So better, kumbaga sa nagdadrive, keep your distance.
Ganyan. Tsaka wag mo ipilit pag ano, hindi ka tinapa. Wag mo ipilit ipasok pag hindi ka tinapa. I-tornado mo muna. Testingin mo sa kabilang banda. Baka sakaling umubra. Ayan na, umubra na. Lagay na sa may mainit na lugar nang mag-try na. Nang magamit na panggatong. Yan po. Uy, mahaba. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang. So, yung desired height po ng ano, parang dalawang dangkal lang. So, pag lumampas, pinuputulan ko. Ini-estimate lang. Di naman kailangan pag-aralan yung ganito. Common sense lang. Height na. So, kaya. My God. Palo. Palo. Ewan ko po kung ano yung mga kahoy kasi sari-sari. Pero, feeling ko magaganda yung nakuha ko today. So, yan. Feeling lang. Or at least, panggatong na yan. Matik. Kuha ng isa. Eto, malaki to, may katigasan. Yan. So, pag matigas, kunan mo ng konti sa gilid. Yan. Nasa sayo na yan. Pag matigas talaga at pagkagaya niyan, parang yung groove ng kahoy, pino-pino, tapos basang-basa. So, try mo hatiin, tapos dyan ka lang para yung desired height at saka width mo ng panggatong makuha mo. Kasi pag parang nauupos yan, parang kandila na wala kang makukuha, puro na maliliit. So ayan, mabilis naman siya nabiyak. Yan, hatiin pa natin, medyo makapal. Yan, hatiin pa talaga. Hatiin pa. Mekos muna. So yan, yung mga mahihirap po nakaka-relate sa ganito. Yung mayayaman, depende. May mga mahihilig din naman sa kung ano-ano sinusubukan. Pero kami sanay na. Kapal na nga ng kalyo sa kamay. So kaya huwag ka nang umangal. Kasi pag may bigas ka, wala kang panggatong, wala rin yan. Puti lang kung may gasol ka. Or LPG. Nasanay na sa term na gasol. So, sensya. Gasol kasi parang nararime dun sa gasulbong-sulbong ang aso. So, parang magandang ibutang, ilagay sa aquarium, ibutang sa aquarium. Tapos, ano ba sa Tagalog yung hunit kayo siya bughaon. Hindi siya mabugha. So, lagay sa tabi, tapos yung isa na curve, parang ayoko rin ikat. Wagi na. Yung nagsisibak. Okay. So, ayan. Nangyari sa gilid. Oy, haba. So, pag ganyan, tanggalin mo yung mga sanga. Isang palo lang. Segunda, isa. Dalawa. Baliktad po pala sa camera, para akong left-handed. Right-handed po ako, tapos kung titingnan parang normal lang, mapwersa po yung mga palo na yan. So, ayan. Yung maliliit, lagay na doon sa may mainit. Tapos, yung mahaba, putulan natin. Kung nakikita niyo po. Hindi ko na kinat ng kalahati kasi medyo maliliit naman na kayo. Itong isang malaki yung sa bandang nahan. Kinat ko into 2. May mahaba pang isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, putol na. Isa. Ingat po pag ganyan, pag nababounce yung yung axe, delikadong matamaan yung kilay mo.
bilis pa naman masugatan. Sa akin po, control na control po, sana wag magkadisgrasya. Di naman natin alam kung magkakadisgrasya, pero sana wag naman, kahit sino. So ganyan, baliin na ng paayan. Gonna break it, Tapos hatiin. Hindi kaya. Mekos na alanganin. Yan na. Tornado ko sana. So sometimes matatawa ka na lang pag hindi mo tinatamaan yung gitna ng kahoy. Tapo na lang. Kakapagod ka. Ito medyo malaki. So okay. Pag may bandang dyan po ako humahataw kasi parang weak, nadadamay na yung sa dulo. Then hatiin, lagay doon sa may mainit na lugar. Ito pa isa. Siguro aabot na mga 3 days na mainit na panahon, madadry din tong mga to. So antay-antay, pero may style po dyan dun sa sa kusina. Pag nagluluto, ilagay mo sa gilid yung mga basa, tapos habang nagluluto ka, nadadry din yan. And then mas mapapaikli yung time na spend mo drying the woods kasi may init yan, ang hirap sibakin pag ganyan, pero you'll be able to figure out kung paano siya sibakin. Mahirap doon sa kabilang dulo, i-tornado natin yan sa kabilang dulo naman. So yan, may mga kahoy po na pag pinalo mo, parang ina-absorb yung axe mo. So nahihirapan kang tagalin. Paluin mo na lang yung groove niya hanggang sa umabot sa dulo. Pag di kaya, kagaya niyan, baliktarin mo. Paluin mo sa kabila. And then kunin mo ng pakonti-konti sa gilid na medyo malaki na na tawag dyan, yung sa decide mo na laki ng panggatong. So yan, yung mga maliliit po na pieces nagagamit pa rin po naman yan, okay lang yan. And then pangsimula ng panggatong po yun, pag may paa doon, ang laki siguro ng sugat, ayoko na ang tigas, kuha tayo ng iba. Di kaya ako pagalitan ng mama ko, naka-short ako ng puti. Ang dumi-dumi nito after. So medyo mahaba yung kahoy, so trying to figure out kung paano ko puputulin. Tingnan nyo po, matigas po to kasi nabilad sa init ng mga 4 hours, tapos nag-dry siya, tapos mas nag-dry siya nung nabilad. Yan po, hindi po yan madaling sibakin. So trying to figure out anong gagawin. Kabilang dulo tayo, dahan-dahanin. So yan, medyo matigas talaga. So may groove naman, konti lang yung nakuha, mahaba, baliin natin ang tuhod. Yung arthritis niya, patay ka dyan. Ganyan siya. So binabali ko lang ng paa or ng tuhod. Pangit ko kasi pag yung panggatong may sobrang haba, kasi pag di mo nabantayan yan, magtatumbling yan pababa. So delikado sa sunog, and then delikado pag may napasok na di niya nabantayan yung panggato na nagtumbling pala.
may apoy pag ganyan. So yung haba po very particular, dapat hindi ganun kahaba yung panggatong. Yan, depende sa size ng ng lutuan ninyo. Pag mahaba yung lutuan nyo, kahit isang buong kahoy pa yan. Pero wala naman po siguro ganun. Sa labas ng bahay po siguro mayroon, pero sa loob maliit lang yung space, so kailangan ganyan. Yung decide mo lang na haba tsaka laki, nasa nagdadala yan. Yeah. Delikado po sa kamay yung ginagawa ko, kaya medyo control ako sa lakas na binibigay ko sa pagpalo. Why? Kakatakot sometimes, pero sa actual okay lang yan. Yung sa'yo is you just wanna have the job done ng mas madali. So yan, ayaw mo bali ng paa, paluin kita. So yan, fight sa yan ganyan. Alam niyo po itong kahoy na to is ginamit ka agad kinabagabihan kasi dry na po siya. Ang lakas magbigay ng apoy, kaso wala siyang baga. Ano ba sa Tagalog yung baga? Basta yung parang uling na nagbabaga, walang ganun nga na after niya mag-apoy. After niya mag-apoy talagang abo na lang siya. So at least nagamit siya agad kasi madali siyang nag-dry. Do dry na siya agad. Pag nakuha ko, parang nabasa lang, lumulutang siya ng yung parang lutang na lutang. So yan, uy mahaba, baliin natin into 2 parts or 3. Di kaya tayo, so 3 parts. That's fine already. Kunin pa natin to. Nakakapagod din po magsibak ng kahoy, lalo't ang init ng panahon tapos walang soft drinks. Tubig lang na malamig, fights na. So pag ganyan, binabali ko ng tuhod, medyo manipis lang naman. Do masakit yan. Pag di ka sanay, masakit yan. So ito, bali tayo ulit. And then hanggang sa maupos tong kahoy na to. Dinadahan-dahan ko siya kasi mahaba po to Tapos pag ganyan, kailangan niyang baliin kasi mahaba. Tapos yung mga edges niya matutulis. Yan po, binabali ko nga po yung mga matutulis. Delikado po sa bata. Sensya na po sa buhay ko. Medyo pause na pause. Pagod si Kuya dyan. So ayan, pag medyo malaki, hatiin. Depende po sa diskarte mo, pero usually yung mga ganito nagagamit naman agad. Depende sa panahon, tapos sa kahoy. So ayan, at least malapit na siya maging panggatong lahat. Hatiin ba? Wag na. Kahit sa yan, masyado kung manipis, pwede na po yun. Basta di lang po kahabaan, tapos di po kakapalan, kahit sa po yan. Medyo matigas to yung dulo niya, so paluin. Kaya na yan. Baliin ng paa, mas madali. Medyo masakit na yung tuhod, kanina pang nang babali. Ang gusto ko po pag ganito, pinagpapawisan ako ng malaki. Naka sweatshirt pa ako, so
one thing about sa paggamit ng kahoy as panggatong is maganda yung luto ng kanin. Okay din naman yung rice cooker, especially pag nagmamadali, pero maganda yung luto ng kanin sa kahoy. Tapos yung ano lang is di mo nakokontrol yung apoy, do depende din naman. Kunan mo ng konting kahoy yung mga panggatong mo, hihina yung apoy. Dagdagan mo ng kahoy, lalakas yung apoy. So, depende pa rin sa'yo. So, ito lang yung mayroon kami. Simpleng pamumuhay. Sa ngayon, ito munang kaya. Though I'm trying to buy yung mga electronics na mga gamit. Nasira na yung rice cooker ko at saka heater. So, eto, kahoy lang muna. And if nakapag-ipon, bili ng rice cooker, heater, at saka iba pang mga gamit. Medyo mahirap yung panahon ngayon. Akala ko after ng pandemic, giginhawa na. So, parang nag-recession pa, nagmahalan pa yung bigas, saka ibang bilihin. So, survival mode talaga. Kailangan mo na lang makisabay na lang sa agos ng buhay. Huwag ka lang titigil sa pagtsatsaga at paghahanap ng solusyon sa mga problema. Tsaga lang, day in, day out. Actually, gabi po ako audio. Parang overtime ko na. Wala pong duty today, so kaya ito, kahit ano pinagkakabalahan, okay na yan. At least may nagawa sa isang araw. So nakakapag-video pa ako ngayon kasi di pa masyadong busy. Pero pag namasahero na yung grab na motorcycle, baka sakaling di na masyado makapag-video. Kailangan na talaga ng sideline, medyo gipit na. So alternate sa LPG, kahoy. Ang dami nang gumagamit ng kahoy ngayon, kaso mahal din naman yung panggatong pag binili mo. So okay na tong sa amin. Libre, kaso nakakapagod. Yung pagod din na namin iniinda, sanay na kami dyan. So salamat kay Lord sa blessing. Libre yung panggatong. Ika nga nila, the best things in life are free. Tubig, binibili na yan ngayon, pero free pa rin yan. Hangin that we breathe, para sa akin, pati yung mga nakikita mo, free kasi yan. So it's good to see the wonders, the wonders of the world, the wonders of the creation of the Almighty God. So ayan, parang matigas, gustong paluin ng paluin. Araw-araw sipag lang, araw-araw naman masipag. Kaya ito, paglaki, pagod. So pag matigas na ganyan, hinayaan ko na. Kuha muna ng iba, try natin. Ito luma na to, dry na yan. Ang tigas, palakulin. So hanap ng ibang pwede. Parang wala na, kunin na natin yung patapos na yung pagsisibak ng kahoy. So yan, hinahati ko lang yung mga dapat panghatiin, lagay sa mga may mainit na lugar. So ayan na po yung panggatong, nasa mainit na. Uy, pogi. Hi, pogi. So pa-cute ng konti. So ito po yung panggatong during the afternoon, and then kinahapunan. Ayan na po yung mga liit na natitira. Nakapile na po sila. Cellophane sa ibabaw para pag umulan di sila nabasa. Panggatong na.